Kabalo ko excited ang tanan na maghatag sa ilang pagdayeg sa atong buhi nga Dios karon nga hapon. Amen. Siguro ubandri sa inyo ano kanang ang dughan murag naay gibati nga dili maayo. Some of you here maybe kanang nagatudria nga wala kabalo usa himuon sa iyang kinabuhi. Some of you here maybe nagapangita og kanang love na kanang maka-feel in sa iyang heart yun no. Pero I want to say to everyone nga ang maka-feel in lang yun sa atong heart is si Lord lang yun. So together karon nga kahaponon we will come into His presence together and we will dwell in His presence together also. Amen. So tanan excited, tanan nga magdaig sa tumbuhi nga Dios will clap their hands kusog ng pinakakusog para sa tumbuhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Come on, let's praise Him. Woo, come on, let's clap our hands. Ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap. Hinahanap-hanap. Woo! Jesus,
We lift the name of Jesus in this place. And I pray for the spirit of wisdom and understanding, that the revelation of Christ will fall upon us all in the mighty name of Jesus. Father, open our eyes to see your holiness, your righteousness, your love. We love to lift your name high in this place. Jesus, God's righteousness revealed, the Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom come, and this kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds, for the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, oh Jesus, the expression of God's love, the grace of God, the Word of God revealed to us. Jesus, God's holiness displayed, now glorified, now glorified.
this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Come on, shout out the name of Jesus. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, God's righteousness revealed. Lord Jesus, your kingdom will never end, oh God. And you will reign in us, Lord. Help us, oh God, to reflect who you are in our lives, Lord. Right now, church, as we continue to sing, let's just focus on Jesus. He is the Lamb who was slain, and He is holy. Let's really mean it as we worship Him. All together. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Holy Lord, sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Oh, Lord, we adore you. Amen. Clothed in rainbows of living color, flashes of lightning, rolls of thunder. Blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Yeah. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is
awestruck wonder at the mention of your name. Say it again. I'm filled with wonder, filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name, Jesus. Jesus, your name is power, breath and living water. Such a marvelous mystery. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation, I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Come on, church, declare it with all your heart. With all creation, I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation, I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you, Jesus. Hallelujah. We worship you, God. We exalt you, Jesus. Amen. Father in heaven, thank you for revealing to us how to worship you in spirit and in truth. Lahat ng nagkaroon ng revelation ng worship to the King of Kings and Lord of Lords will shout hallelujah! Hallelujah, hallelujah, God. Thank you, God. Yes, Father, I pray that when you look at each one's heart, we're not just singing songs, but we are worshiping. We are adoring you, God, our Father. Thank you, God. Thank you for revealing yourself through Jesus Christ. Dahil kay Jesus, na-witness namin at natutunan namin at na-learn namin kung paano magmahal, paano ang righteousness, paano ang mabuhay na ikaw, Panginoon, is the center and front of our lives. God, we declare that in this ministry, ikaw ang revelation of worship, oh God. Hindi mga tao, hindi kung sino-sino at kung ano-ano, kundi ikaw po talaga ang aming wino-worship at ikaw po talaga ang aming itinataas. Can you say amen? Sa ministry na ito, Father, in the name of Jesus. So this afternoon service is dedicated to you. Para sa'yo, Panginoon. And we pray, Lord, that you will be pleased. Lord, you receive our worship. Lord God, and thank you na po, kung ma-receive mo ang worship namin, we will never be the same again. It's for our own benefit pag ikaw po ay natuwa sa aming worship. At ngayon po, patuloy namin pinag-pray ang aming government, ang aming presidente, Lord, ang aming vice president, at lahat po ng mga officials of the land, hanggang po sa barangay kapitan. Oh
God, we declare righteousness, God, in this country. Kahit ano pa man ang mga nakikita namin ngayon, alam namin na meron ka pang plano para sa mga Pilipino, Panginoon. God, this is our faith declaration. And tonight, we offer everything, God. Be glorified, be magnified. In Jesus' name we pray. Everybody will shout. Amen. Amen. Wow, the house is full. Okay. Sabihan mo ang katabi mo, welcome to our 2 p.m. service. I'd like to inform you, by the way, I'm Pastor Julnes Sumalon. Ako ang na-assign po ngayon. So I'd like to inform you po, para ma-inspire tayo ng mga taga-CCFI. Nakahapon po, meron pong nangyaring marriage encounter dito. 100 policemen with their wives. 100. So, kasali ang wives, pila? 200. 200 kahapon andito po. And we're so blessed na tayo ang nag-accommodate sa marriage na encounter that was run by a pastor friend po din namin na taga-Pagadian. So makahappy po. And kaninang maga, meron daw po tayong mga uniformed men, mga pulis na nag-church. Palapakan natin si Lord. At ngayon din po ay graduation ng ating Life University. Amen. Kaya tayo siguro sobrang dami. Okay. By the way, I'm Pastor Julnes Sumalon. Okay. And I pray that God will speak to us. Ang ganda po ng kanta natin. And I'm praying talaga habang nag-worship tayo, Lord, i-reveal mo po talaga sa amin kung sino ka. Kasi po, kahit pabalik-balik tayo dito, church, pero wala po tayong revelation, yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? So last Sunday, how many were here? You love the word? Di ba ang ganda ng word? Sige, i-declare natin to ulit. Okay, lahat tayo. Can we have the slides? Nandyan ba? O, wala pa. Okay. Can we declare this? Let's declare this by faith, through faith in Jesus. Let's all stand. Stand po tayo. Okay. You mean it, ha? You mean it, you say it, and mean it from the heart. Ready, go. I am chosen, not random. My life has meaning. I am called, not disqualified. My story has purpose. I am loved, not rejected. My heart has a home. Palakpakan natin si Lord. Thank you. You may be seated. Naniwala ba kayo na kayo yan? Yeah. So, i-welcome ko po ang mga first-time friends. Even now, we will tell you this, na pinili kayo ni Lord, kaya kayo nandito. Tinawag kayo ni Lord, kaya kayo nandito. At mahal namin kayo, kaya pabalik-balik po kayo. Saan ang mga first-time friends natin? Pakitaas ang kamay. Kaway-kaway po. At the count of, ayun, meron sa likod. At the count of 3, sabay-sabay po. Pati sa taas, hi, balcony. Okay, at the count of 3. 1, 2, 3. Taas ang kamay, palapakan natin sila. Palapakan natin ang mga new friends. Ayun, meron doon. At may nakita ako sa likod. Meron ba sa taas? Yan, may nakita ako dyan. Meron sa taas. Meron. Can you say amen? Meron. Okay, palapakan lahat natin si Lord. Welcome kayong lahat ngayon. Chosen din kayo, called din kayo, at loved din kayo, katulad nating lahat dito. Okay, say amen? Okay, so ang word ni Lord ngayon is entitled, Defined by a Blessed Revelation. Kaya po yung kanta natin kanina, more about revelation. So hindi lang po tayo chosen. Hindi lang po tayo called. Dili cold ha, kaya ang cold bugnaw. Hindi lang tayo chosen, hindi lang tayo called, at hindi lang tayo loved, kundi blessed tayo dahil nagkaroon tayo ng revelation. Can you say it with me? Revelation. Yeah, okay. Basahin po natin ang word ni Lord. Pwede po ulit tumayo para ma-exercise po tayo. Okay, Matthew 13, 16, and 17. 2 verses lang po. Ready, go. But blessed are your eyes
because they see, and your ears because they hear. For truly I tell you, many prophets and righteous people longed to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. How many blessed people are there in this house? Lahat tayo. Okay, maupo na tayo. Okay? So, sino ang nagsalita po dito? Si Jesus. Okay. Sabi ni Jesus, ulitin ko lang, i-paraphrase ko lang, many are hearing, many are looking, but not really hearing, not really seeing. Sabi ni Jesus, gatanaw mo, nabudlat inyong mata, pero wa mo'y nakita. Malaging nana sa Bisaya, no? And tinuod ni siya nga truth. So today we wanna discover na paano ba magiging blessed itong truth na ito, being chosen, called, and loved. This is another truth na kailangan natin ma-receive. Can you say amen? So, there is a blessing in a special way. Devotional ko po ito kasi, no? So, nakita ko dito na ang pagiging blessed natin, it's not because of what we have. It's not because of possessions or position or popularity, but it is by a kind of spiritual perception. Ang tawag po natin yan in one word, yung spiritual perception na yan is revelation. Say it with me, revelation. So, parang, may nakita ka, may narinig ka, na hindi narinig at nakita ng iba. Mauday na ang nawong no, gwapo gyapon. Okay, sige. So ano ang meaning ng revelation? It is when God, can you read that with me? Ready, go. Especially through His Word. When God makes truth na parang, wow, para sa akin talaga yan. Wow, grabe! Na ano talaga ang heart ko, na-touch talaga. Ganyan, no? Personally clear at buhay na buhay. Yung word ni Lord na naririnig nyo or binabasa nyo. Okay? And, ibig sabihin nito, you just don't, kung may marinig ka or mabasa ka, hindi lang information, hindi lang dito sa intellect. Okay? Hindi lang information, pero from the head, that kind of truth goes to your heart, okay, and begins to influence or shape what you think, feel, no, and how you live. At ang tawag natin dyan, pag nagkaroon ka ng revelation, ang ultimate result niyan is transformation. Can you say amen? No, pag magkaroon ka ng revelation, even sa praise and worship, pag nagakanta ka, tapos nagkaroon ka ng revelation, nababago ka, even sa praise and worship pa lang. Is that true to you? So, revelation leads to transformation. Example, nagbasa ka ng verse. Itong verse na ito noon, parang ano lang sa'yo, itong Philippians 4:13. How many of you memorize this? Diba? Some of us, gustong-gusto natin ng verse na to. I can do all things through Christ who strengthens me. No? Normally, ang meaning yan sa'yo, ay, kayang-kaya kong gawin lahat. Diba? Kaya kong gawin lahat. I can be the best. I can do anything I want. Yan po ang parang normal lang na meaning ng verse na yan. Pero, one day, nagkaroon ka ng revelation. Binasa mo ulit. Tapos, sabi mo, wow, ito pala yung meaning ng verse na ito. Especially pag makonsider mo ang context ni Paul nito. Yung palang verse na ito means I can endure. Hindi pala ibig sabihin na mag-win lang ako palagi. Ang ibig pala sabihin ng verse na ito is I can endure. I can remain faithful and obey God even when life is hard. Do you think so? Yan ang mas malalim na revelation. At first, akala mo ang verse na ito para manalo ka lang palagi sa buhay. Which is not realistic. Is it? Yes? Hindi naman realistic yan, palagi ka nang panalo.
Actually, sa totoo lang, palaging ang talo. Joke lang. No? But then, you had a revelation. At ano yung revelation na yon? Na ang verse na ito ay para tumayo ka kahit talo. Yun, para tumayo ka kahit talo. Yun pala ang revelation ng verse na yan. So, are you excited? No, bilisan ko lang to kasi may graduation Torah, pagdali. Number 1. Blessed revelation is the ability to see what others miss. Okay. I-pray mo talaga yun na meron talaga kayong makita ngayon. Sabi sa verse 16, blessed are your eyes. Bitan ang mata sa imong katapad. No? Blessed are your eyes because they see. Okay. Sa panahon ngayon, kilay is life. Yeah, no? So, shape ni mo imong kilay. Grabe kayong salamin. Ato ka dari, okay na ang kilay ko. Sino dyan nag-drawing ng kilay? Unya, mauna 1 hour mag-drawing, maunang malate usahay. No, shape ka ng kilay mo. For Sunday service. Ay, kay mag-Sunday service ka. Sa tingin mo, okay na ang kilay mo. Okay? Pagdating mo sa church, ay ate, hindi pantay ang kilay mo. Halika ate, tulungan kita, drawing natin ulit. Anong ibig sabihin ko dyan? No? Do you see what I see? Minsan, hindi natin nakikita, pero nakikita ng iba. Tama po ba? Yeah, okay. Sometimes we do not see things clearly, always, at all times. Tama? Kasi meron tayong mga blind spots. Hindi good tayo perfect. May blind spots tayo pareho. Lahat-lahat tayo. Kaya say amen. Kaya hindi natin nakikita lahat. Blind spot ka ba? Dahil hindi sapat ang mata kung sarado ang puso. Ay, alam nyo, totoo yan, no? Kahit pa naglurat imong mata, kung ang puso mo hindi willing tumanggap, wala kang matatanggap. Kaya say amen. Kaya yung puso na sarado, buksan mo na. Okay. Si Jesus, no, o si God the Father, He needed to become human. And Jesus nga siya. No? God needed to become human para maging visible, makikita, tangible, natatouch, touchable, reachable, to reveal spiritual truths that have been hidden. Nakatago, misunderstood, misinterpreted by the religious people sa panahon ni Jesus. Mali na ang tingin nila about God and about many things. Pero, just the same, dumating na nga si Jesus, nakita na nila, na-touch na nila, pero it takes grace. Say to me, grace. To be able to see, to hear, to know and believe who was right there in front of them. Hindi pa rin lahat nakita na si Jesus is more than just a man. Bakit? Wala silang revelation. So prayer talaga natin, I pray lahat tayo dito, kasali po ang first timer, na magkaroon talaga tayo ng revelation. No? Yung truth na talagang naging clear sa atin kung ano ba talaga ang Panginoon at sino ba tayo sa Panginoon. So, gagamit ang Panginoon, no, ng mga tao. First of all, gagamitin ng Lord ang Holy Spirit para mas ma-reveal, mas maintindihan natin ang spiritual things, and the Holy Spirit will also use people. Say to me, people. No? Para makita natin spiritually yung hindi natin nakikita. Amen. So in application po, we don't always see clearly on our own. Do you agree with that? Yeah, ang buhay, ang truth, and even yung mga direction ng Panginoon, yung mga instruction ng Panginoon, can look confusing at times. Ano ba talaga yan, Lord? Magpastora ba yun ko, Lord? Mag-graduate ba yun ko sa SOL, Lord? No, nag-ingon na gani si Lord. Di pa jud ka, mangutana pa jud ka, kay confusing at times. Kaya si Lord, no, gumagamit siya minsan ng mga leaders, pastors, para,
makita natin kung ano yung nandyan na hindi mo pa nakikita. Tama? No, gagamit si Lord ng discipler. Kaya kailangan natin ng leader, ng discipler. Hindi sila mag-create ng truth. Kasi andyan na ang truth. But they help you see what you couldn't see. Do you agree with that? No? Makita mo through them yung potential mo. Makita mo through them yung purpose mo. Did it take someone to tell you about your potential? Naningon nga, nindot man day kag tingog. No, ay, hala nindot day ate. No, maayo man day ka, mag-istorya. Sometimes it takes someone to tell us that na ginamit ni Lord para magamit ka rin ni Lord. Can you say amen? Amen. So, God uses people to reveal truths to us. That is why meron po tayong training. Sino ang nasa Life University training natin? Yeah, marami kayo. And ito po, once you see it, pag nakita mo na yan, na-reveal na sa'yo, everything changes. Say to me, everything changes. No? It hits differently. Pag na-reveal na sa'yo, you see yourself differently. Iba na yung tingin mo sa sarili mo. Iba na rin yung tingin mo sa ibang tao. Iba na rin ang tingin mo sa Panginoon. Ay, ganyan ka pala, Lord. At iba na ang tingin mo sa mga sitwasyon. It hits differently. Say it with me, it hits differently. So, kung ano yung nakita mo, leads to transformation. Like I said earlier, revelation leads to transformation. Alam mo, may isang mag-graduate siya ngayon. Sabi niya, Tora, kahit wala ako honor, kahit hindi mataas ang score ko sa exam. Sabi niya, no, kay ingon nila, lisod daw kayong exam sa SOL3. Dili good. Wala lang yun mo nag-study ba? Okay. No, ingon niya, Tora, kahit mababa ang score ko sa exam, pero alam mo, Tora, grabe talaga na change talaga ang puso ko. Diba? Sabi ko, anong na-change? Specify. Sabi niya, yung love ko for people. Nag-iba na talaga. Kasi noon, ang iniisip niya lang, no, sarili niya lang. Pero ngayon, nagkaroon siya ng revelation. Kaya sabihan mo katabi, mag-aral ka na ulit. Okay. No? So, once you've seen clearly, you listen to this. O niya nang pagbanha og dugay. Once you've seen clearly, you help others see too. Pag ikaw may nakita, dali may nakita ako, tingnan mo gud yun. No, excited ka. Hindi mo lang ikaw lang. You will help others see. The cycle continues. This is what's happening in this ministry. Daghay nagkaroon og revelation. Kaya say amen. Mao nga, the cycle goes on and on. Transformed people help others see and experience transformation. Kaya magtaka sila, bakit kayo dumadami? Kasi maraming nagkaroon ng revelasyon. Say it with me, revelation. So once you see it, you cannot unsee it. Pag nakita mo na, wala nang makananakaw sa iyo yan. Hindi na yan ma-unsee. Alam nyo si Jesus, He was in front. When Jesus was here on earth, andyan lang siya sa harap. No, performing miracles, teaching si Jesus. But only some, say it with me, only some saw who really Jesus was. Hindi lahat nakilala na siya pala ang Messiah, the Son of God. And I pray na sa atin lahat dito, nakita talaga natin at gusto pa nating makilala si Jesus. Can you say amen? So tingnan nyo yan. That's Peter and Jesus. Is it there? Yeah, that's Peter and Jesus. Let's read. Nung tinanong ni Jesus, ano ba ang sabi ng mga tao kung sino ako? Who do people say I am? What about you? Sabi niya sa disciples. Sino ako? Sabi ni Peter, si Peter good, loudspeaker kaya ni siya. Simon Peter answered and said, you, sige, read with me. Okay? So, verse 17.
Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Nung panahon na yun, nandyan si Jesus sa harapan ni Peter. So, the Father in heaven directly revealed to Peter who Jesus is. So you see, sila lang yung mga disciples. Pero si Peter talaga, loudspeaker, very choleric. Sinabi niya kaagad. Yung iba naghilom-hilom lang, no? Pero Peter had a revelation. So you see, blessedness is not about what you are exposed to. People were exposed to Jesus. Nakita nila si Jesus. It's about what God lets you see. It's not what you are exposed to, pero kung ano yung pinapakita ni Lord sa iyo. So, anong tawag doon? Kung may na-reveal si Lord sa iyo, ano ang tawag sa iyo? Blessed. Say it with me, blessed. Okay. Si Simon Peter, dahil nakita niya kung sino si Jesus, he was not perfect. He had ups and downs, ups and downs. Big failures, meron si Peter. But because he had a revelation of who Jesus was at that time, sa kanyang faith journey, he was always confident na bumalik dahil kilala niya ang kanyang Panginoon. Ganyan din tayo. Kahit minsan magkasala tayo, pag na-reveal talaga si Lord sa atin, babalik at babalik ka rin kay Lord. Can you say amen? Number 2, blessed revelation is hearing. Say it with me, hearing. Kanina ano yon? Seeing. Now, hearing beyond the surface. Sometimes kasi pag may marinig tayo, ang naririnig lang natin, literal lang. Pero meron palang profound, spiritual truths behind what we hear. Illustration, teacher man ako, no? O ganito, ang teacher mag-explain niya ng concept. Ayan, mga teachers, explain tayo ng concept. Ang ibang students, ang marinig lang nila ay si ma'am, bla, 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 bla. Dugay kay ma'am, sama na si ma'am. Walang nakigets, walang naintindihan. But another student takes notes. Nag-notes talaga, tanan. Isulat niya. Mga kama, mga period, i-appeal. No? Sulat yun niya tanan. And then sabi niya, aha, naintindihan ko ang sinasabi ni professor. Same words, different reception. Same sermon, different reception. Nag-preach ko karon, same hall, same sound, same loudness, but different receptions. Unta, ikaw blessed ka. Inamang tapad, unta blessed ka. No? Even the disciples, makatawa ko ba, devotional ko ito. Even ang mga disciples needed to ask explanation. Klaro na kaigi istorya ni Jesus. Ang parables, understandable. Pero, nag-ask gihapon sila og explanation. Even when the meaning was clear and obvious. For example, magbigay lang ako example. Sa Matthew 15:15-16, Mark 7:17-18, after a hard truth about it's not what goes in, but what goes out the mouth, in or from the mouth that defiles you. Klaro unta daw to kayo pero wag hapon nila, hindi pa rin nila naintindihan. Alam niyo anong sabi ni Jesus sa kanila? Are you so dull? Buguan. Ay, tili na bugo, no? Grabe, are you so dull? Unsa man ang dull sa Bisaya? Slow. Slow na lang para hindi masyado pangit pakinggan. 'Di ba? Klaro man masyado ang gusto kong ibig sabihin. Are you so dull? Ignay mong tapad, hindi ka dull. Okay. Matthew 16:9-11. Ito naman, no? Nag-talk si Jesus about yeast. The yeast or the influence of the Pharisees. Unya, nangutanan na pud sila. Unsay ingon ni Jesus? Do you still not understand? Slow kaayo mo. Hala, tanawa. No, mga disciples, they had the best teacher. Pero di gyapon kasabot. It's not about the teacher. Mingon mo sa man si Tora, di ko kasabot magtudlo. Hala mo, it's about you.
No, di ba? Also in Mark 4:10 to 13, after the parable of the sower, nangutana na po sila, Lord, what do you mean by the parable? Ano na po si Jesus, don't you understand this parable? Slow kay mo. Oy, ay wala nag-anala si Jesus, ako na to. Okay. Oh, so meron talagang reality talaga ito. At aminin nyo, minsan dull din tayo. Salamat Lord sa mga humble. Okay. Number 4, Luke 8:9 to 10. No, nakita rin natin dito yung mga disciples show their dependence on Jesus for understanding. Did you not masabtan kung walay kahit narinig na natin, kung walang magpa-intindi sa atin. So the issue is not intelligence, but about the heart's condition. And, no, even though the disciples were, ayan po, and Jesus links misunderstanding to spiritual dullness, forgetting past revelations, no? Nag-reveal na si Lord sa ila, sa meaning, nakalimot na po sila, like the meaning of the parable of the sower, no? The yeast, and then hardened heart. Okay. Sabihan mong katabi mo, hindi ka hardened heart. Okay. So, even though the disciples were with Jesus, walked with Jesus, and heard Jesus, they still missed a revelation or the revelation. So like I said, kayo ngayon, nakaupo kayo niyan, dito ngayon, no? Marami tayo ngayon dito. The same room, you hear the same preacher, same words. But ito po, ang truth. One goes out of that gate unchanged. Wala nangyari. Pero, another one, no, hears God's word through the preaching and goes home changed and transformed. Sabihan mong katabi mo, machi-change ako ngayon. Dili na ko dal. Okay? So, kasi ang isang, ang naririnig niya lang, sentences, words, no? Yun lang naririnig niya, yung mga action-action lang siguro, no? But the other, or some of you will receive a revelation. Can you say amen? So, ang isa kasi, yung person 1, kaya walang matanggap kasi kailangan man yan matapos. Uy, magpunta ako sa Burger King mamaya. No? Tapos, gi-open niya ang phone niya. Yung rabagan niya na si Pastor Ed, daw i-open ang phone. Gi-open niya ang phone, ay, 3% battery. Ay, scroll para baka meron pa. No? And got nothing from the preaching. Lives, facility, and change. Pero the other person, grabe, ako man ang kinakausap ni Tora. Nay, nagchismis sa iya. But sa ako? No, mga ganyan. Parang, ay, naku, picture, no? Tapos post, no? Lord, ikaw ba yan? Ikaw ba yan, Lord, nakikipag-usap sa akin? And lives the church changed. Amen. Palakpak po nil si Lord Habi. Okay? So, mga kapatid, check your signal. Baka hindi mahina ang preaching. Nakamute lang ang puso mo. O, diba? So, ang prayer ko ngayon, like Hebrews 3:15, basahin natin. Today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Rebellious day nang nag-harden ang heart. So, ang prayer ko po ngayon, you don't just hear a sermon. You respond to a revelation. And number 3, last, blessed revelation is receiving what others long for. Verse 17, many prophets and righteous people long to see. Hindi nila nakita nun. Hindi nila nun na-touch. Hindi nila nun, hindi visible, hindi tangible si Jesus. Pero tayo, no, sila noon pala, kitang-kita nila si Jesus, at tayo ngayon, meron tayong Bible. Kaya, mas makilala pa rin natin at marinig natin si Jesus through the Word of God. Can say amen? Yeah. For example lang ha, sino dito mahilig sa concert? Ay, wala. Adi na lang ko mag-example. Example, gusto mong pumunta sa Planet Shakers. Kasi nga nag-Planet Shakers. So, kasi narinig mo, galing-galing talaga ng Planet Shakers. Pag nandun ka sa concert, talagang magbabago ka. Talagang mag-praise and worship ka kay Lord. So, naririnig mo lang.
One day may tumawag sa'yo, pupunta ang Planet Shaker sa Davao. Gusto mong pumunta? Bigyan kita, front row. 20K. Free. Wow! Siyempre, ay, gusto na ko na. I've been hearing about the Planet Shakers. I want to see them live, to hear them live. So pumunta ka doon, front row. Grabe, no? Kanta po ka. Saan ang kanta sa Planet Shakers? No? Okay. That's blessedness, isn't it? Receiving what others long for. Imagine lang nila, pero ikaw, you're right there, witnessing, hearing, listening to your favorite gospel band. Yeah? Yan po ang nangyari sa mga prophets noon. No, they spoke about the Messiah, the coming Messiah. They waited for the promise. They hoped for the fulfillment. Wa jud nahitabo sa ilang panahon. The disciples, they see Him as in for real. They heard Him for real. They walked and ate and ministered with Jesus. The disciples were truly blessed. Can you say amen? So, blessedness is not having more, but it's experiencing what others only prayed for. Ikaw, gipray lang yun nimo nga makaadto ka sa SG ba? Or sa Euphoria. Nagpray lang jud ka. Yan, nagpost sa Facebook, ay, may pa sila. No? Pero pag nakapunta ka na doon, wow, you're blessed dahil na-experience mo yung na-experience nila. Ganyan din yung revelation, no? Hindi mo lang naririnig, hindi mo lang naririnig sa kwento, pero talagang ikaw na-experience mo si Lord. Can you say amen? That's revelation. So, generations prayed and longed for what we now experience. Access to God. No more rituals. Di na ka mag-ihaw puti nga manok para makadto ka kay Lord. No, may nana. Wala nang mga iba-ibang daan-daanan pa. Diretso na. Access to God, right? The finished work of Christ. No? Salvation has happened to you. Can you say amen? Dili na lang istorya, no? The gospel has been revealed and Jesus is the way, the truth, and the life. So, blessedness is receiving what others desperately hoped for. Don't take this lightly. Pag may na-receive ka na revelation, don't take that lightly. Enjoy the bliss. Ano yung bliss? Dili nitong bliss nga sa kalumpang. Enjoy the bliss, no? A deep, quiet joy that comes after a Sunday service, after a life group, after a prayer gathering. Something, merong revelation, may nangyari sa puso mo na you can't wait to go home and tell others about what you have experienced. Can you say amen? Ingnana ang revelation, ay nana, excited ta kanunay. Okay? So, you hear the sermon, i-apply jud nato. Example lang nino. Grabe, on fire ka ikaw. Lami ka yung sermon ni Pastor Ed ug ni Pastor Luloy. Grabe ka kung katawa. Anak ka no. So, grabe kayo. Na-bless ko. Nagkalungkog revelation to be patient. Pagdating mo sa bahay, naku, nakita mo man ang bed mo, kalat. Kalat ng kapatid mo. Tapos may juice pa talaga. Ikaw, uk-uk ka. May juice pa talaga na nabuhos. Tapos ang pusa mo pa talaga nagtai doon. Oh, mag-rejoice ka pa rin, maging patient ka pa rin. Ambot lang. But, if you have true revelation, i-apply mo, maglinis ka na lang. Ay, nag-ano ka pala ng juice dito? Ikalat mo pala ang unan ko. Ay, ang pusa. Ay, sige, linisin ko na lang. Ana, amen. Yan ang nagkaroon ng revelation. Amen. Amen. Okay. You know what? May testimony ako. I want to be real to you. As a pastor for 10 years, I've had the privilege of sitting under many preachings and teachings. I've listened. I've learned. I've been exposed to the Word of God in many seasons of my life. But this has always been, maujud ni permi akong personal prayer, Lord, give me a humble heart. Give me a heart that is open and honest to receive what I need to receive from you. Kay dili jud ko humble usahay. Ay, permi di ay. So it's not about my position as a senior pastor. It's not about how many men and women I won to the Lord. It's not about that. At the end of the day, what matters most is this. Lord,
keep my heart simple, honest, and humble. Before you every time I sit under your word. Because sa tinuod lang, sa pagbalik-balik na tug simba diri usahay, matak-an na ka. Kung dili ka mindful to receive a revelation from the Lord. Because every time I sit down to listen to the word being preached, I don't want to come as someone who already knows it all. I want to come as someone who is still teachable, still hungry, still dependent on God. I don't wanna play hypocrite before the Lord. Pasimba-simba pero walang nangyayari. Walang revelation akong na-receive. So I pray the same for all of us. Gina-pray dyan ako ni every Sunday. I pray for this, Lord, ayaw sayanga, hindi masasayang ang panahon namin sa pag-upo, sa pagpakinig, sa word mo every Sunday. Kasi minsan grabe ang preparation natin. Physically, grabe ang preparation. But the heart is not prepared. Sayang kaayo. The most important part is we prepare the heart. And today, ang word ni Lord reminds us about a special kind of blessedness. A revelation that is not given to everyone. Not because God, hindi dahil ginawithhold ni Lord ang revelation, but because it is only received by those whose hearts are open, humble, and ready. So I pray na hindi lang po message ang maririnig nyo ngayon. Let this be our prayer. Lord, keep our hearts humble, open, and ready to receive your revelation. Is that amen? Because at the end of the day, last point, blessed revelation is a matter of the heart. Puso talaga po. Puso talaga. It doesn't come to the smartest. Dili sa pinaka-bright. It comes to those with an open heart. So at the end of the day, I'm about to finish. Look at this. The end of the day, you are defined with a blessed revelation by what we can see and hear spiritually. I want you to look at this picture. Itong picture na ito. Look at that. Anong nakita nyo? Anong nakita nyo? Can you tell me what you see? Anong una nyong nakita? Wow, may nagsabi lighthouse, yung iba storm, di ba? Di ba? Yeah, okay. So two people face the same storm. Ang isa, nakita, ay, ang bagyo. Grabe ang bagyo. Gusto kayong bagyo. Pero ang isa, nakita niya ano? Ang lighthouse. Guiding the way of the seafarers. O, kinsay na uyab nga seafarer. Okay? Same situation, different vision. So, when you focus on God, the lighthouse, Jesus is the light. Can you say amen? Even ang storm na yan will have a different meaning in your life. Kahit may storm, mag-iba na ang meaning. Alam nyo na yung storm na yan, matatapos din yan dahil nandyan ang light who is God. Can you say amen? Yan po. These are spiritually discerned. Kailangan ma-open yung spiritual eyes natin. Kailangan ma-open yung spiritual ears natin para mas makareceive tayo ng revelation at i-apply natin sa buhay natin. And lastly, ang revelation po is progressive. No? Meaning, it comes gradually. Ibig sabihin, we will not fully understand everything at the same time, every time. Can you say amen? Kasi kahit nga yung parents ni Jesus, hindi nila talaga naintindihan kung ano ba talaga yung mission ni Jesus. No? Lalo na nung maliit pa siya. So you see, being chosen, being called, being loved, doesn't mean we readily understand everything.
instantly. That is why we stay close to God. Say to me, stay close to God. Stay humble, stay teachable, and stay faithful in every way. Pwede natin palapakan si Lord. So, to our life class finishers, sana mga life class finishers, I declare, pakinggan nyo to. Ay, nandyan ba? Sinabi ko ba? You will be in our Life University Training and Equipping Program. No, you will be in our SOL1, Life Class Finishers, dahil nagkaroon kayo ng revelation. Kasi amen. Okay, to our SOL2 finishers, you will finish SOL3. Ayaw magto, ay, lisod kayo ng SOL3. Dili good lisod, sa'yo na good. No? Kamu lang jud nagapalisod, pag-study lang jud mo. No? So SOL2, you didn't come this far to stop because God is asking you to move forward because you have a revelation. Can you say amen? Okay. So again, life class finishers, SOL 1 and 2, you will pursue. You will not give up. Can you say amen? Because during your encounter, God has already placed a revelation in your heart, and what God has revealed, He will give you grace to fulfill. Amen. To our SOL3, saan mga SOL3? Okay, you listen to this. No? Mula talaga sa puso ito ni Mami Lola Tora. I believe you have seen, you have heard, and received something others did not. With a humble and open heart, you started this when you had your encounter with God. That's why you pursued when others paused. Ang uba magpahulay sa ang uban. You persevered when others gave up. Di ba SOL3? Nabay SOL3? You chose to be here today not by accident but by obedience. Because God revealed something in your heart and you said, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Kabamulo mo, many heard the announcement. Nakadungog tanan sa announcement, but few responded. Today, you are here because you didn't just hear. You obeyed the revelation God has given you. But this is not the end, ha? It's not the end of the learning, of the growing process. The more you apply God's word, the more revelation, deeper and clearer that you will receive from the Lord. Palapakan natin ang ating mga graduates. Can you all stand? So in conclusion, i-declare natin ito. I-declare talaga natin para po excited tayo palagi maka-receive from the Lord. Are you ready to declare this? From your heart, with faith, are you ready? Amen. Let's declare. Ready, go. I am seeing what others miss. I am hearing beyond the surface. I am receiving what others long for. My heart is open and ready for godly things. I am defined, but what I see spiritually. Palapakan natin si Lord. Pwede na po kayong maupo. Para po sa ating first-time friends. Meron ba tayong first-time friends? Tayo lang po. Palapakan natin sila. Nagkaroon yan sila ng revelation. Ayan, meron ba? Meron ba? Help me see. Help me see the first time. Ayun, praise God. Saan pa? Saan pa po? Saan? Meron pa ba? Yan, thank you, thank you, thank you. Meron sa taas? Praise God, praise God. Oh, hallelujah. Alam ko, nagkaroon kayo ng revelation ngayon. So when I explain ABC, I'm sure revelation upon revelation ang ibibigay ni Lord sa inyo. So A, let's acknowledge, kailangan natin ng Lord. Kailangan natin ng Savior dahil makasalanan po tayo. So, with that, let's believe na si Jesus po ang pinadala ng God. Jesus is love, no? God's love revealed si Jesus. So, Jesus loves you, namatay siya sa cross para bayaran po ang lahat nating
lahat ng ating mga kasalanan. At letter C, i-confess natin ngayon po, even if you do not completely understand, put your faith in the Lord Jesus Christ. Ilagay lang po natin yung faith natin, yung paniniwala natin, kahit hindi natin naintindihan lahat, na si Jesus po ay magiging Lord and Savior ng buhay natin. So, if it's in your heart po, no, you pray with me. Hindi lang po dahil pinatayo kayo, pero let yourself, talaga po, seek your heart and find your heart responding to this prayer. Okay? So, let's pray. You pray with me. Father in heaven, thank you so much for your word for me today. Salamat sa revelation. Salamat, Lord, na blessed pala kami kung meron kaming makita at marinig na hindi nakikita at naririnig ng iba. So ngayon, Panginoon, kahit hindi ko pa man naintindihan completely, I believe Jesus Christ died on the cross for my sins. But He rose again on the third day. Kaya buhay na buhay ang aking Panginoon. So ngayon, Father, I confess with my mouth and believe in my heart that Jesus is Lord and Savior of my life. I believe, starting today, my life will never be the same again. In Jesus' name, I pray. Palapakan natin ang ating mga first-time friends. Pwede po tayo tumayo ulit. Gusto ko pong kausapin, no? Let me speak to all of you. Jesus is speaking to you right now. God wants, gusto talaga ni Lord, na every time we gather together and listen to His Word, gusto niya open yung eyes natin. Gusto niya open yung ears natin. Gusto ni Lord magbigay ng revelation sa atin. And this kind of truth, many prophets long for and very, very available sa atin ngayon. So kung ikaw yan na you've been coming Sunday after Sunday service, no, palagi kang nandito, no, tanungin mo ang sarili mo, ask yourself, no, am I truly seeing Jesus? Nakikita ko ba talaga si Jesus? Or iba ang mga nakikita ko, mga problema lang sa buhay? Naririnig ko ba talaga si Jesus? Or naririnig lang ako sa mga news sa world around me? Si Lord, hindi niya man tayo tinatawag na perfect, but He is calling us to be open-hearted. So kung gusto niyo po itong special kind of blessedness, no, I want you to pray to the Lord, Lord, open my eyes. Lord, open my ears. Lord, open my heart. Because I want to see you more. I want to hear you more. I want to be defined, Lord, by this kind of blessedness. Mula ngayon, Lord, until I will see you face to face. If that is the longing of your heart, i-feel mo. I-receive mo that stirring. That stirring. I pray there is a stirring. There's some kind of stirring that's happening in your heart. Si Lord po yan is bringing you to another level of blessedness, of understanding, of revelation. From this moment on, I declare, you enter a new reality. You enter a new reality. Your life is not defined by just what you have or what you know. But your life is defined more and more of who God is, kung sino talaga si Lord. More and more revelation of God. Can we pray? Father, thank you. Thank you, Lord, for opening our eyes, opening our ears, and even most importantly, our hearts. Lord, let our hearts be more teachable. Let our hearts be more humble. Let us be faithful talaga, Lord, in desiring to receive more revelation each time we read your word and we listen to your word. We wanna, Lord,
to be part of those who are truly blessed with a special kind of blessing. And that blessing is about receiving a revelation from you. Thank you, God. We love you, Lord. We bless you in Jesus' name. Everybody will agree and believe that you are receiving and will be receiving more revelation. You say, in Jesus' name. Amen. Amen. Palapakan natin si Lord. God bless everyone. Amen. Let's be seated. And let's read our verse for our giving. It's in 2 Corinthians 9:6-8. Come on, church, let's read together. Remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Amen. Let's all pray. Our heavenly and loving Father, you are Lord of all. You are God, and we worship you this afternoon. We give you our tithes and our offerings with grateful and cheerful hearts in response to your love and generosity to each one of us. Father, be magnified in our giving. Bless the hands of those who will give this afternoon. And may this be used to reach out for more friends to join us in this gathering. And may this be used for the expansion of your kingdom here on earth. We be glorified in Jesus' mighty name. We pray. Amen and amen. Come on, let's give. Good afternoon and welcome to Christian Church Fellowship International. Welcome especially to our new friends. Stay tuned for our announcements. Take note of our Sunday service schedule. We have 10 a.m., 2 p.m., and 5:30 p.m. To our new friends, we encourage you to join a life group as the person who invited you. Stay connected on our social media account at CCFI Jensen for more announcements and updates. Join us in a John Prayer meeting. It is every first Saturday of every month, 5 a.m. On screen is our BB account, GCash and PayMaya, in case you find it more convenient to give online. A happy birthday to those who will be celebrating their birthdays this week. Happy birthday! Amen. Pwede ta manindog? Na-bless ba ta sa word ni Lord? Kinsa sa inyo na-realize nyo nga sige mong balik-balik every Sunday? Doon ay mga bag-og yun nga revelation ihatag si Lord sa imong kasing-kasing. Diba? And every day, God is changing your heart. Is that amen? Can you raise our hands to the Father? Our loving God, thank you, Lord, that you are transforming us. Thank you, God, that by your grace and mercies, you are changing us. Thank you for Jesus. Thank you for the Holy Spirit. And now may the love of God, our Father, the grace and mercies of our Lord Jesus Christ, and the presence, the power of the Holy Spirit be with you and in us all. In Jesus' name, amen.
Amen. See you next Sunday. Pero ang atong graduation will start 4 p.m. No? 4 pa ba? Yes, Toro. Sige, see you. God bless you all. Para sa mga attend sa Life University, 4 p.m. Thank you.